Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 18, talata 1 hanggang 12. Pinatunayan ni Elias na siya'y totoong propeta ng Diyos. 3 taon nang walang ulan. Isang araw, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Humayo ka at makipagkita kay Ahab, dahil pauulanin ko na." Kaya pumunta si Elias kay Ahab. Malubha ang taggutom sa Samaria. Kaya ay pinatawag ni Ahab si Obadias na siyang namamahala sa palasyo niya. Si Obadias ay lubos na gumagalang sa Panginoon. Nang pinapatay ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon, itinago ni Obadias ang 100 propeta sa 2 kuweba. 50 bawat kuweba, at binigyan niya sila ng pagkain at tubig doon. Sinabi ni Ahab kay Obadias, "Puntahan natin ang lahat ng bukal at lambak sa ating bansa. Baka sakaling makakita tayo ng mga damo para sa ating mga kabayo at mga mola. Para hindi na natin sila kailangan katayin." Kaya naghati sila ng lugar kung saan sila pupunta. Agad silang pumunta sa kani-kanilang direksyon. Habang naglalakad si Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya si Elias. Kaya yumukod siya bilang paggalang at sinabi, "Kayo po ba iyan, Ginoong Elias?" Sumagot si Elias, "Oo, ngayon humayo ka at sabihin mo sa iyong amo na si Ahab na nandito ako." Pero sinabi ni Obadias, "Huwag po ninyong ilagay sa panganib ang buhay ko kay Ahab, dahil wala naman akong nagawang kasalanan sa inyo. Nagsasabi po ako ng totoo sa presensya ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na walang bansa o kaharian na hindi padadalhan ng aking amo ng tao para hanapin kayo. Kapag sinabi ng mga pinuno ng mga bansa at mga kaharian na wala kayo sa lugar nila, susumpa pa sila ni Ahab na hindi talaga nila kayo nakita. At ngayon, inuutusan niyo po ako na pumunta sa aking amo at sasabihin sa kanya na nandito kayo? Paano kung sa sandaling pag-alis ko ay dalhin kayo ng Espiritu ng Panginoon sa lugar na hindi ko alam? Kapag dumating si Ahab dito na wala kayo, papatayin niya ako. Pero Ginoong Elias, mula sa pagkabata ko ay naglilingkod na ako sa Panginoon." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa unang aklat ng mga hari, Kabanata 18, versikulo 13 hanggang 24. "Hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking nailigtas noong siya'y pinag-uusig ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib, tig-50 bawat pangkat, at dinalhan doon ng pagkain at inumin. At ngayon, pinapupunta nyo ako kay Akab upang sabihing narito kayo? Tiyak napapatayin niya ako." Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, "Isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh. Haharap ako kay Akab sa araw na ito." Hinanap nga ni Abdiya si Akab at sinabi ang lahat ng ipinasasabi ni Elias. Lumakad si Akab upang salubungin ang propeta. Pagkakita ni Akab kay Elias, ay sinabi nito, "Ikaw nga ba, salot ng Israel? Hindi ako ang namiminsala sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama, sapagkat sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglingkuran ninyo'y si Baal. Ngunit tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na pinakakain ni Jezebel, at maghaharap kami sa bundok ng Carmelo." Tugon ni Elias. Tinipon nga ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh.
Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa. Katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan. Ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang hari, Kabanata 18, versikulo 25 hanggang 35. At ang sabi, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, kayo ang mauna dahil marami kayo. Mamili kayo ng isang toro at ihanda ninyo. Manalangin na kayo sa inyong Diyos pero huwag kayong sisindihan ang gatong. Kaya kinuha ng mga propeta ni Baal ang toro na dinala sa kanila at inihanda ito. Pagkatapos, nanalangin sila kay Baal mula umaga hanggang tanghali. Sumigaw sila, O Baal, sagutin mo kami. Sumayaw-sayaw pa sila sa paligid ng altar na ginawa nila pero walang sumagot. Nang tanghaling tapat na, ininsulto na sila ni Elias. Sabi niya, sige, lakasan niyo pa ang pagsigaw. Diyos naman siya. Baka nagbubulay-bulay lang siya at nagpapahinga o may pinuntahan o nakatulog at kailangang gisingin. Kaya sumigaw pa sila ng malakas at sinugatan ang mga katawan nila ng sibat at espada ayon sa nakaugalian nila hanggang sa dumanak ang dugo. Lumipas ang tanghali, tuloy-tuloy pa rin ang pagsigaw nila hanggang lumampas na ang takdang oras ng paghahandog pero wala pa rin sumagot sa kanila. Nagsalita si Elias sa lahat ng tao, lumapit kayo sa akin. Nagsilapit ang mga tao sa kanya. Inayos niya ang altar ng Panginoon na nagiba. Kumuha siya ng 12 bato na sumisimbolo ng 12 lahi ng mga anak ni Jacob, ang tao na pinangalanan ng Panginoon ng Israel. Ginawa niyang altar ang mga bato para sa Panginoon at ginawa ng kanal ang paligid ng altar. Ang kanal ay kayang malagyan ng 3 galong butil. Iniayos niya ng mabuti ang panggatong sa altar. Kinatay ang toro at inilapag ito sa ibabaw ng panggatong. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, buhusan ninyo ng 4 na tapayang tubig ang handog at panggatong. Matapos nilang gawin ito, sinabi ni Elias, buhusan ninyo ulit. Pagkatapos nilang buhusan, sinabi ulit ni Elias, buhusan pa ninyo sa 2 pagkakataon. Sinunod nila ang sinabi ni Elias at umagos ang tubig sa paligid ng altar at napuno ang kanal. Ito ang mga salita ng Diyos. Our devotion for today is from the book of 1 Kings chapter 18 verse 36 to 46. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako, O pamatalastas ng bayang ito, na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. Na magkagayoy ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin ang kahoy at ang mga bato at ang alabok at hinimura ng tubig nang nasa hukay. At nang makita ng buong bayan, sila napatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay isang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. At sinabi ni Elias sa kanila, takwin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag makatanan ang sinuman sa kanila. At kanilang dinakip sila at sila'y binabas sa Elias sa batis ng Sison at pinatay roon. At sinabi ni Elias kay Akab, ikaw ay umahon, kumain ka at uminom ka sapagkat may hugong ng kasaganaan ng ulan. Sa gayoy umahon si Akab upang kumain at uminom at si Elias at umahon sa taluktok ng Karmelo at siya yumukod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. At kanyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, tumingin ka sa dakong dagat
at siya'y umahon at tumingin at nagsabi, walang anumang bagay at kanyang sinabi, yumaon ka uling makapito. At nangyari sa ikapito na kanyang sinabi, narito may bumangong isang ulap sa dagat na kasing liit ng kamay ng isang lalaki at kanyang sinabi, ikaw ay yumaon, sabihin mo kay Akab, ihanda mo ang iyong kakaro. At ikaw ay lumusong baka ka mapigil ng ulan. At nangyari, pagkaraan ng sandali na ang langit ay nagdilim sa lapaap at hangin at nagkaroon ng malakas na ulan at si Akab ay sumakay at naparoon sa Jezreel. At ang kamay ng Panginoon ay nasa kay Elias at kanyang bininigkisan ang kanyang mga balakang at tumakbong nagpauna kay Akab sa pasukan ng Jezreel. This is the word of God.